So ayan guys, marami na naman tayong huli today. Mga isang banyera at kalahati yan. Bago pa lang lahat, welcome to my Pukot serye. Ito pala mga Pukot serye ko na to guys ay nangyayari lamang tuwing bakasyon. Ano nga ba ang Pukot? Ang Pukot nga pala guys ay isang paraan ng panghuhuli ng isda dito sa amin sa bayan ng Santa Cruz, lalawigan ng Occidental Mindoro. So ito pala guys ay mayroong lambat na kung saan may mahabang lubid na nakatali at hihilahin ng mga tao na tulad ko, ayan. So ito na pala kami guys, bago kami mamukot or bago kami maglaglag ng lambat, syempre sinisipat-sipat muna ng mga ano yan kung may kanaw. Pero ito kami, hinahabol namin yung bangka kasi nga iisa lang yung bangka namin, hindi naman ganoon talaga kalaki. So ayun, kailangan namin tumawid dyan sa wawa na yan. At yung wawa naman guys, alam nyo naman yan, dyan nagsasarubong yung tubig tabang at yung tubig alat. Ayun guys yung wawa. So dito sa wawa na to, alam mo ba guys, bumabaon yung lupa mo, yung paa mo dyan kapag dyan ka naglalakad. Kung tatawid ka dito mag-isa guys, talagang nakakatakot kasi pati yung current ng tubig ay malakas. Tapos yun nga, yung paa mo bumabaon pa dun sa lupa. Pero kahit na ganun pa man, napakaganda ng tanawin dito at masarap maligo dyan sa wawang yan guys. Heto na nga pala guys ang unang kana ng aming Pukot. At kung makikita nyo dito, maraming titig na isda sa lambat. Ang mga huli nga pala namin dito ay lumahan, tulingan, at kanuping. At guys, ang huli namin dito ay mga nasa 1.5 banyera. Ganun talaga sa buhay guys or sa pagpupukot. Minsan marami kayong huli at minsan medyo konti lang. Yung sakto lang ng pagbahagi-bahagian ng mga naghila ng lambat. Sobrang saya namin dito kasi unang kana pa lamang ay naka 1.5 banyera na kaagad kami. Tulad ng sinasabi ko sa inyo guys, baliwala lahat ng pagod kapag ganito karami ang inyong huli. At isa ito sa mga pinakamasayang gawain sa pagpupukot, yung paglilipat ng huli sa banyera. Kasi doon yung malalaman kung nakailang banyera ba talaga kayo. At ito na nga guys, ayan, nililipat na nila yung huli namin sa banyera. Amen Lord, thank you so much po for the blessing Lord. And lagi pinapabayaan. Wala, sorry siya nakang dalawa. Bagal. At may iilang pusit nga rin pala kami dito mga nahuli guys. At ayan nga pala mga kasama ko, pineplex nila yung pusit na nahuli namin. Kapag may ganitong panghuling pusit guys, ay alam na kung saan yan mapupunta. Sa tiyan lang namin mapupunta yan kasi yan yung magiging ulam namin para sa pananghalian. O diba, libre na yung ulam. Dito na nga pala namin guys nilagay sa may sirang ref na nakita namin yung huli sa ikalawang kana ng aming Pukot kasi nga kinulang kami sa dalang banyera. So dito ay nagpasundo kami ng tricycle at dito siya dumaan sa may bandang Lumang Bayan, doon sa may resort. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng resort sa may Lumang Bayan pero nakaligo na kami ng Andres Resort ba yun? Basta yung may magandang resort dyan sa may Lumang Bayan. Paki-comment nyo nga guys yung resort doon sa may tabing dagat, nakalimutan ko kasi So ayan, super bit-bit kami dito. Tapos marami pa kaming naiwang huli doon. Hinihintay na lang namin yung aming sundo. Hindi na namin bit-bitin yun kasi medyo malayo itong lugar na to kaysa sa amin. Tapos alam nyo ba guys, ito, yung huli namin dito ay dinerecho na rin yan sa bayan. So ito yung last na kana namin, ikatlong kana namin, wala na kami masyadong nahuli. Tulad nyo na sinasabi ko sa inyo guys, hindi sa lahat ng pagkakataon ay marami tayong huli. At dito, ito na yung last na kana namin at umuwi na rin kami pagkatapos nito. Matapos naming imising yung lambat ay umuwi na rin kami. Pero guys, konti man yung huli namin dito pero purong tulingan siya tsaka may mga malalaking pusit. Kaya ano na rin, sobrang sulit na rin kahit pa paano yung pagod na naranasan namin dito. Sobrang saya nga namin dito kasi sana, sabi nga namin, sana ganito kalalaki yung huli namin sa lahat ng kana namin. Kasi yung mga una naming huli, may mga kanuping. Good size naman yung mga kanuping, pati lumahan, pati mga tulingan. Pero kung ganito siguro karami kalalaki yung aming huli, sigurong paldo talaga kami. So dito nga guys, ay pauwi na kami at tapos na yung araw ng pamumukot natin today. At ayan, muli tayong tumawid dito sa Wawa. Actually dito nagtagal kami ng konti sa may bandang Wawa kasi naligo kami dito. Kasi ang sarap dito maligo guys, malamig yung tubig. Tapos katin na rin kasi ng mga oras na to kaya medyo mahina-hina na rin yung agos. Tapos dito nga guys, ayan, pinagpapartihan na namin yung aming huli or pinipilian namin yung aming huli na ibebenta doon nga sa bayan. So habang nagpipili kami dito, yung iba nag-iihaw na. Ako dyan, umihaw ako ng pusit guys. By the way pala guys, hindi natatapos ang aming gawain sa paghihila lamang ng lambat. Ito pa yung pinakahuling step na gawain ng mga mamumukot. Ito yung pagpili ng mga
isdang huli namin. Yung pagsusort ba, halimbawa, yung tulingan, pagsasama-samahin, yung lumahan, pagsasama-samahin, yung mga kanuping pagsasama-samahin. Tapos dito guys, magsisidatingan na yung mga buyer. So habang nandyan yung mga buyer, pinipilian muna namin yung mga huli naming isda. So, pinagsusort namin yan based sa kung anong klaseng isda sila. Ito sa pinakamadaling gawain din kasi nga guys, syempre marami yung mga namumukot tapos madali na gawa yun kasi medyo alam naman na namin lahat ng mga isda, ganun. Kilala na naman namin yung mga isda. At dito, tuwing ginagawa namin ito, talagang punong-puno na yung biruan. Biruan, tawanan, at lahat-lahat na. Pagkatapos nga pala masort ng mga isda na yan guys, ay eto na ang mangyayari sa kanila. Ayan, ilalagay na sila dyan sa may box at yayeluhan. Kasi hinihintay na lang niyan yung mga buyer na pupunta dito sa amin para pick upin yung kanilang nabiling isda. At ito na ngayon isa pa sa pinakamasayang parte ng pagpupukot. Walang iba kundi ang pagkain ng tanghalian. Tulad niya sinabi ko kanina guys, yung ibang mga huli naming pusit ay kinain namin yun or inulam namin para sa pananghalian. Tapos syempre nagsama na rin kami dyan ng mga lumahan at ng iba pang isda. At eto nga pala tayo guys, super sulit. O diba, walang kaarte-arte sa buhay. Ayan. Masarap guys ang ulam sa probinsya kasi fresh mo siyang nakuha. Lagyan mo lang yan ng asin at konting pampaasim. Ang pinang-asim pala nila dito guys sa niluto nilang isda ay bignay lamang. Tapos walang halong kung anik-anik yan guys. Asin lang ang halo. Tapos sinabawan. Syempre nilinisan yung isda. O diba? Sobrang sarap ng sabaw guys. Ang sarap umibgot ng sabaw kahit na mainit ang panahon. Diyos ko, nakailang kanin na naman ako dito. Kaya talaga sirang-sira din yung diet ko kahit na nasa probinsya ako. Ayan na nga guys. See you on my next video. Please like, share, and follow this vlog. See you on my next vlog. Bye-bye!